Hello, good afternoon sa lahat ating mga idol dyan, mga nagko-content, mga vlogger na andito sa ating lokal sa probinsya. Kahit saan probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao. Idol, may sasabihin ako sa inyo, no. Yung minsan kasi may mga napupuna tayo, no, sa isang mayor, gobernador, or congressman. Sabi, ba't si mayor? Project ni gobernador, ba't pinapilan niya na sa kanya na achievement yon, ganon. Tapos halimbawa doon din sa barangay na yun, doon nagkaroon ng project, inaano din ng kapitan, sabi ng kapitan, nakabuo tayo ng project, natapos natin yung proyekto na ganito, accomplishment po to ng barangay, pero inangkin din ng municipal na accomplishment nila. Tapos pagdating doon, makita mo may post din ang gobernador na inangkin din nila na sa kanila din yung na kanilang achievements, kanilang mga natapos na proyekto. Bakit ganun po mga idol? Sa totoo lang, totoo talaga na aangkin nila yan. Umpisa dito sa barangay council, sa barangay. Angkin ng barangay na sa kanilang project yan. Bakit? Hindi yan magiging project kung hindi gumawa ng resolusyon ng isang barangay. Ngayon yung barangay, kasi may project sila na malaki, milyon ang halaga, hindi kaya ng budget ng barangay. Ngayon, gumawa ang barangay ng resolusyon. Yung resolusyon na yun, pinasa doon sa munisipal, doon sa munisipyo. Ngayon, pag yung tinignan ng munisipyo, ng LGU, tinignan nila yung resolusyon natin, hindi kakayanin ng munisipyo. Kaya yung munisipyo, ang ginawa ng munisipyo, in-endorse nila yung resolusyon natin papunta sa governor's office. Ngayon, yung governor's office, sila po ang nag-aksyon. Inaksyonan ng governor's office yung ating proyekto na ganito, ang ating resolusyon. Ngayon, mangyayari na yan, kung matatapos yung produkto, yung yung proyekto na yun, natural, ang magpapasalamat unang-una doon yung barangay kasi accomplish ng barangay. Kasi kung hindi nag-effort ang barangay ng resolusyon, hindi mangyari na may project. Ngayon naman, magpapasalamat yung municipal kasi ang munisipyo, kung hindi din dahil sa kanila, hindi rin magkakaroon ng project kasi hindi rin makakarating doon sa governor's office. Ganun po yun. Kaya yung may nagsasabi dyan, bakit ganun? Ang proyekto na to sa congressman to. Hindi to kay gobernador. Bakit si gobernador, sinabi ni gobernador sa kanyang proyekto to? Sa National Highways, no? Sa National Highways, ang nagpupundo dyan, DPWH, ang congressman. Pero sa totoo lang, collaborate yan. Hindi yan pwede magpapagawa doon ng congressman kung hindi alam ng gobernador. Kasi ang gobernador ang may-ari ng probinsya. Hindi man pwede makikialam automatic yung congressman doon sa mga project na ganyan, lalo na sa mga river control, ano-anong klase mga project. Hindi man pwede makikialam diretso yung congressman doon. Tatanungin muna yung gobernador. Baka mamaya ang gobernador nakabudget na doon. Yung may pundo kasi ang gobernador, baka nakabudget na doon. Kaya tatanungin yung gobernador. Ngayon, pag nagawa na ng paraan ng gobernador, magtatanong ang congressman, saan po yung available dito na tulay gobernador na tatrabahoan. Sabi ng gobernador, yan na tulay, tutulungan mo ako na matatapos yan. Ngayon, pinunduhan yan ng congressman kasi ang congressman ang nagpundo, ganon. Nagiging achievement yun ng congressman, pero magiging achievement din yun ng gobernador kasi ang gobernador may collaborate doon sa congressman. Hindi pwede magkaroon ng project ang congressman kung hindi siya binigyan ng authorized ng gobernador. Kasi ang gobernador mauuna sa paggawa ng project. Yan ang pinakamaganda nga sa gobernador eh. Pero ang gobernador nga gumawa ng project, hindi na sila pwede magpaalam doon sa congressman. Kasi sila sa local lang, dito lang sa probinsya, kung kaya na ng budget ng gobernador, hindi na sila pwede magpaalam sa congressman. Pero ang congressman kung gagawa ng project sa probinsya, dito sa kanyang nasakupan, lalo na sa Lone District, hindi siya basta-bastang makikialam doon sa project na magpatimasang siya ng project kung hindi siya magpapaalam sa gobernador. Kasi ang gobernador may nakalatag din silang mga programa, mga agenda. Baka mamaya yung area na yun na sa kanilang plano yun, nakandun na sa plano. Kaya halimbawa, tulay ang pinag-usapan. Ang totoong gumawa ng project dyan, barangay. Yung barangay gumawa ng resolusyon, paggawa ng resolusyon sa barangay, ang project, ang tulay halagang mga 5 million or sabihin 20 million. Yung 20 million hindi kakayanin ng munisipyo. Ang munisipyo ipapasa ng munisipyo doon sa provincial governor.
Ngayon, ang provincial governor, hindi kakayanin ng provincial governor yan na 20 million sa isang barangay. Kasi ang barangay ng lugar natin dito, 373 barangay ang isang isang probinsya, 373. Hindi kakayanin ng gobyerno na magtaon ng 20 million sa isang barangay kasi magsisilos yung ibang barangay. Ang gagawin ngayon ng gobernador, ipapasa ang resolusyon doon sa nasyonal, doon na sa congressman. Mamaya, pag nakikita ng congressman na kailangan talaga ng mga tao doon na gagawa ng tulayan, ang congressman ang magbabudget. Kaya, magiging achievement ng barangay, achievement ng munisipyo, achievement ng gobernador, achievement ng congressman. Huwag natin sabihin na kay congressman na project, inangkin hindi. Lahat na project sa kanila yan. Collaborate yan. Hindi ang pwede magagawa ng project ang isang congressman sa sarili. Hindi naman nila sariling kwarta yan. Kwarta ng gobyerno yan. Kahit sa gobernador, kwarta yun ng gobernador sa probinsya. Sa mayor, kwarta ng munisipyo. Sa barangay, kwarta ng barangay. Yung sa kay congressman, sa national, kwarta din ng mga tao yun. Kukulab yan. Hindi yan sabi na isang lang may-ari dyan. O naintindihan mo, idol? Yan po ang dapat mong intindihin bago ka mag-comment, bago ka para-post dyan na kahit ano-ano. Isipin mo muna yung totoo, di ba? Collaborate po ang pagtatrabaho sa gobyerno, hindi po nag-iisa. Oh, thank you. Salamat sa mga lahat na nakakaintindi. Mag-comment po kayo kung totoo ang sinasabi ko, hindi.